Halika dito! Wag! Wag! Ano, dito ka! Wag! Paalisin mo lang ako dito! Sasakta ko talaga to! Bibilang ako tatlo! Isa! Tang na loob, maawa ka, nakikiusap ako, Rona. Sige na, i-atras mo na. Reklamo mo. Tumayo na ho kayo dyan. Hayaan niyo na lang ho yung anak ninyong managot sa lahat ng mga ginawa niya sa amin. Sama mo. Babalik sa'yo ang lahat na ginawa mo sa anak ko. Tandaan mo yan! Bobo ka ba o sadyang tanga ka? Damputin mo yan, damputin mo yan, damputin mo yan! Alam mo ba na malas na ang pagkain na lalaglag sa sahig? Kainin mo, ha? Bilis! Kainin mo, sabi, kainin mo! What did you do? You fight with us? I didn't mean to hurt her, sir. I'll teach you some manner. Come on! You can't out there! No, sir. No! Please, Hey! Hey! No. Go to your friends now. Ikaw, sa susunod na papalag ka pa, uuwi kang bangkay sa Pilipinas, ha? Naiintindihan mo? Nang makalaya sa pananakit ng asawa, nakipagsapalaran si Rona sa Saudi para itaguyod ang kanyang anak na may kapansanan. Pero pag minamalas ka nga naman o akalain yung babagsak si Rona sa isang amo na pakyawan ang trabahong ibibigay sa kanya, madaya na, abusado pa. Ang tanong, kakayanin bang pagsilbihan ni Rona ang 4 na pamilya ng amo niya? Alamin natin ang susunod na mangyayari sa pagpapatuloy ng tadhana. Chang? Rona, mabuti naman sinagot mo na. Andi dito kami ngayon ni Anton sa ospital. Ano? Bakit ho? Ano ho nangyari? Kasi si Anton kagabi pa mataas ang lagnat. Tapos suka pa ng suka. Bakit daw ho? Sabi daw babalikan kami kapag lumabas na yung resulta ng blood test. Sana naman ho hindi seryoso. Corona, sana nga. Kasi iniintindi ko nga yung pambayad dito sa ospital eh. Chang, wag ho kayong mag-alala. Gagawan ko ho ng paraan kung makakapagpadala ho ako sa inyo agad. Pasensya ka na, Rona, ha? Alam mo namang walang-wala rin ako. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Yung may mga amo mababait ba? Oo, mababait naman sila. Tsaka, unang araw pa lang ho, pinaramdam talaga nila sa akin na pamilya ang turing nila sa akin. Mabuti naman. Si Anton, gising na. Sige ho. Kakausapin ko. Anak, kamusta ka na? Huwag kang mag-alala, anak. Pag nakaipon si mama ng pera, babalik ako dyan. Basta ngayon, kumain kang madami para lumakas ka, ha? Nang hindi na malungkot si mama. I love you too, anak. Bye. Ingat ka dyan, ha? Ma'am, baka pwede ko pong ma-advance yung sweldo ko. Kasi po yung anak ko may sakit, sinugod po sa ospital. Ano, Rona? Pakiulit? Advance? Kabago-bago mo pa lang? Demanding ka na? Hindi mo nga nagagawa yung trabaho mo dito eh. At wala akong pakialam sa anak mo.
Hindi ba nasabi ng agency mo na nag-advance kami 6 months sa sahod mo? Baka demanding nito? Ma'am, sige na po. Hindi naman ho ako magsasabi kung hindi ko po talaga kailangan eh. Wala na po kami malalapitan, ma'am. Wala akong pakialam, Rona. Gawin mo yung trabaho mo. Asan na ba yung mga nurse dito? Pambihira naman, no? Yung apo ko hindi na gumagalaw, oh! Ano bang klaseng ospital naman ito, no? Muna, ang tasa ng anak, ang tasa ng lagnat niyo! Nanay mo hindi po sumasagot. Hello, Chang? Chang, kumusta na si Anton? Rona! Sabi ng doktor, may dengue daw si Anton. Oh, tas nilagnat niya. Ang iniintindi ko nga, yung pambayad dito sa ospital, kasi sabi ng doktor, malaki daw yung gagastusin. Mga 20 mil o 30 mil daw eh. Chang, may mauutahan ka ba dyan? Baka po may kilala ka kahit po may interes. Kahit gaano kalaki, okay lang. Sana ka makakautang ng ganong kalaking halaga. Hindi ka ba pwedeng manghiram sa amo mo? Hindi ho eh. Baka naman. Rona, wag kang magagalit ha. Baka naman pwedeng manghiram na tayo dun sa nanay ng asawa mo. Kay Aurora. Wag na wag niyo huyang gagawin siya. Gagawa ho ako ng ibang paraan. Wag lang kayong lumapit sa kanila. Paano si Anton? Where is my shirt? Did you wash it? Sir, sorry, not yet. I will wash it after this. Never mind. Leave it. I need my shirt. Wash it. Okay, sir. Rona! I'm hungry. Prepare my food now. Ayoko na dito! Pauwi niyo na ako sa Pilipinas! What? What are you doing? I said, I wanna go home. My son is sick. Are you crazy? Yes, I'm crazy. I wanna go home because my son is sick. You can't do that. Why? What's going on here? Ano naman pagdadrama mo, Rona? Gusto ko na umuwi. Hindi niyo ba maintindihan yon? Ate naman, Pinay ka naman, hindi ba? Bakit hindi mo maintindihan na yung anak ko may sakit? Ate, sige na naman, nagmamakaawa ako sa'yo. Tawagan mo na si Ate Hindi! Josie. Hindi ka na aalis dito hanggat hindi ko sinabing aalis ka. Ate, maawa ka naman sa anak ko. Maawa ka sa akin. At wag na wag mong susubukan na magsumbong o tumakas. Dahil kung hindi, ipakukulong kita. Naintindihan mo? Sige, gawin mo na yung mga trabaho. Bilisan mo! Daming kadramahan ito. Ma'am Josie, pasensya ka na kung tumawag ako Kasi kailangan ko na bumalik ng Pilipinas eh. May sakit yung anak ko. Hindi ka naman doktor. Hindi mo rin mapapagaling ang anak mo kahit bumalik ka ng Pilipinas. Ete, kung kunin ko po muna sana yung 6 na buwan na sahod ko. Tsaka, babayaran ko naman po lahat ng mga nagastos niyo sa akin eh. Ate, pasensya ka na. Kailangan ko lang kasi talaga ng pera. Hindi. Umayos ka. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Diyos.
Rona? Anong oras na wala pa rin kaming pagkain? Bumangon ka na dyan. Pasensya na ho kayo Hindi ho kasi ako makabangon. Masakit ho yung mga katawan ko. Pasensya, ha? Ako, huwag mo kong artehan dyan. Tumayo ka dyan. Ay! Ano to? Kumahong ka dyan, baka hindi ako nadadala sa arte. At bilisan mo dyan, gutom na kami! Bilisan mo! Bilisan mo! Ha? Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit binalik ka tuloy dito ng amo mo? Ha? Paano tayo ngayon yan? Nga? Ma'am Josie, pasensya na ho kayo. Masama ho lang talaga yung pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam o nag-iinarte ka lang para paalisin ka ng amo mo? Kahit masama ang pakiramdam mo, gumapang ka sa sahig, pinakita mo o pinilit mo magtrabaho. Nakakaloka ka, ha? Ma'am Josie, baka ho pwedeng umuwi na lang ho ako ng Pilipinas. Kasi ho kailangan ho ako ng anak ko eh. Tsaka, pagdating ko ho doon, makakadiskarte po ako ng pambayad ko dito sa agency. Marami po akong pwedeng utangan. Let's tumahimik ka. Ha? Ang dami mong sat-sat. Hahanap pa kami ng bagong employer mo. At ang laki ng utang mo sa agency. Ha? Kaya ka namin ipakulong dito. Wag na wag mo kaming subukan. Halika! Sumunod ka lang! Pasok dito! Diyan ka! Oh! Diyan ka! Oh, diyan ka! Ano yan? Ha? Bawal ang telepono dito! Kulit nito ha! Habang wala ka pang bagong amo, dito ka muna matutulog. Oh, diyan ka! Dito ka. Yes, ma'am. Mag-apply po ba kayo sa abroad? Hindi ako mag-a-apply. Yung pamangking ko ang nag-apply dito sa agency niyo papuntang abroad. Nagulat na lang kami nang hindi na namin siya nakakausap. Nag-aalala na kami sa kanya. Ganun po ba? Ano po ba pangalan ng pamangkin Rona ko? Mangayon. Rona Mangayon. Check ko lang po. Saglit lang po, ma'am. Miss, huwag ka na mag-check-check dyan. Tumatawag ako dito, pinaghihintay niyo ako ng ilang oras, kaya pumupunta na ako dito. Naku, ma'am, pasensya na po. Ang mabuti pa po, bumalik na lang po kayo bukas. Wala po kasi Pwede po supervisor kausapin niyo yung, kausapin niyo yung amo niyo. Total, alam niyo naman siguro kung saan nagtatrabaho yung pamangking ko, di ba? Naku, ma'am, huminahon po kayo. Huwag na po kayong magalit. Pasensya na po talaga. Hindi po kasi kami pwedeng mag-decide ng ganun-ganun lang. Hindi naman kayo magde-decide ng kayo lang eh. Kasama niyo naman ako eh. Kaya utang na loob, miss. Tawagan niyo na yung pamangking ko. Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang makausap. Ma'am, pasensya na po talaga. Bumalik na lang po kayo bukas. Mabalik ako bukas? Ha? Pumunta ako dito, iniwanan ko yung apo ko na may sakit na nandoon mag-isa sa ospital, tapos sasabihin mo, babalik ako dito bukas? Ha? Maligti kayo? Sasama ninyo? Irereklamo ko kayo, alam niyo ba yan? Puro kayo chismisan lang dyan! Tapos sasabihin niyo, wala kayo pakialam sa papangin ko! Wisit! Kailan niyo ba tayo papalabasin? Binubuksan lang yan ni Josie kapag meron siyang ipapalinis na bahay o kaya maghatid ng pagkain. Alam nyo, ginagawa tayong preso ng hayop na agency na to. Akala ko nga nung nakaalis ako sa amo ko magiging madali yung buhay ko. Yung pala, mas lalong lumala. Mas naging masaahol. Kaya nga kinuha nila ang cellphone natin, di ba? Para hindi tayo makahingi ng tulong sa labas. Aling Nelia, anong ginagawa mo dyan? Sinisigurado ko lang kung may tao sa labas. Kasi, meron ako nito. Sa'yo yan? Paano mo nakuha? Akala mo kung sino yung Josie na yan? Akala mo kung sinong magaling maghalungkat ng mga gamit natin? Ang hindi niya alam, nang inutusan niya ako maglinis ng banyo, nasa lisihan ko siya. Nakuha ko to sa bag niya. Kaya ngayon, pwede tayong humingi ng tulong sa labas. Tawagan mo na. Hello, ma'am. Si Nelia po to. Hingi po sana kami ng tulong sa inyo.
Nandirito po kami sa paid agency sa may Jeddah, sa office po nila. Ikinulong po nila kami dito. Please, tulungan niyo po kami. Hello, ma'am? Opo, ma'am. Tulungan niyo po kami mapauwi ng Pilipinas. Lalo-lalo na po ako kasi may sakit po yung anak ko. Kailangan niya po ako. Anong ginagawa niyo? Oh! Ano yan? Akin na yan! Sabing bawal ang telepono dito Teka nga, Josie. Akin yan cellphone ko yan Tumahimik ka, Nelia, ha? Baka gusto mo ikaw pag-initan ko! Letsik kayo, Bakit ba parang takot na takot ka? Dahil ayaw mong malaman ng iba yung pinagagagawa mo sa amin dito? Ayaw ka! Sige! Alahan kami! Sige! Alaman kayo! Yes! Sige kayo, Ikaw! Dali! Mabubulok kayo rito! Sa tulong ng isang NGO ay nailigtas din si Rona. Pero naku, dahil hawak ng kanyang amo ang kanyang ikama o yung residence permit na ibinibigay sa mga OFW na may employment visa, hindi makakalabas ng Saudi si Rona. At hindi rin niya makukolekta ang naipon niyang sahod sa loob ng 6 na buwan. Grabe, di ba? Kaya humingi ng tulong si Rona sa Konsulado ng Pilipinas. Anton, kain na. Kailangan mo maging malakas. Naisip mo ba si mama mo? O sige, kukuha na lang akong tubig. Tubig na lang. Anton? Rona? Rona? Buti nakabalik ka. Akala ko napano ka na Lalaban ako, ate. Hanggat alam ko na ang anak ko ay nandito, lalaban ako. Sorry, matigas ulo ni Mama. Namiss kita. I love you. Tulog na si Anton? Oo. Ayaw ngang bumitaw sa higpit ng pagkakayakap. Kasi nga namimiss ka na ng batang yun. Buti nga, andito ka na Chang, salamat ha. Alam mo kung hindi dahil sa'yo, siguro baliw na ako ngayon. Talaga. Di ba pamilya tayo? Sino pa magtutulungan? Di tayo. Kanino nga po pala kayo meron ng pambayad sa ospital? Sa kaibigan ko. Mabait yun, nakausap. Huwag ka mag-alala. Mabuti na lang may kaibigan kayong ganun, ano? Akala ko meron kayo dun sa nanay ni Albert. Ba't ko naman gagawin yun? Hindi ba nga pinagbawalan mo nga ako na lumapit sa kanila? Pero kumusta na ho kaya yung kaso na yun? May balita ho ba kayo? Kaso, yung... Baka sa susunod sa susunod na buwan yung hearing. Huwag ka na lang magkasyado mag-isip. Mag-focus ka muna dun sa mga reklamo mo dun sa agency mo. Ang kakapal ng mga mukha nyo? Nagre-recruit pa rin talaga kayo? Parang walang nangyari.
Naku mga kababayan, huwag kayong magpapaloko sa mga taong to at sa agency na to. Kasi syempre sa una, paniniwalain kayo, magaganda yung mga sasabihin. Pero sa dulo, pahihirapan lang kayo. Kaya naku, huwag nyo nang ituloy ang mga pinaplano ninyo. Tumawag ka nga ng guard. Guard! Miss, huwag po kayong manggulo. Hindi kami nanggugulo. Kayo nga nanira ng pangarap eh. Guard! Asa na ba yung gwardya? Ikaw, maganda ka nga, pero napakasinungaling mo. Sa dami ng Pinay na niloko mo sa Saudi, yung kaluluwa mo ngayon palang sinusunog na sa impyerno. Ang sasama nyo? Halos patayin nyo na itong pamangking ko? Kunyari, tutulong kayo sa mga mahihirap, pero nagpapanggap lang kayo. Kahit anong pagpapabango nyo sa opisina ninyo, lalabas pa rin ang tunay nyong baho! How dare you! Umalis kayo dito! Get out of my office! Now! Alis! Talagang aalis kami? Get out! At magkita-kita tayo lahat sa korte dahil gaganti ko lahat ng mga niloko ninyo sa pansarili nyo lang interes! Fine! Magkita tayo sa korte! Out! Hindi nyo kami masisindak! Labas! Mga kriminal! Labas! 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 Pero hindi lang naman ho yung amo ko yung nirereklamo ko. Pati yung mga panlolokong ginawa nila sa akin. Ni hindi ko nila sinunod yung kontrata. Ni hindi kami pinasweldo. Tapos ikinulong pa kami. Eto ho, papakita ko sa inyo yung video. Lahat po kami niyan. Yan, dinanas po namin yung hirap. Desidido ka na bang ituloy itong kaso na to? Ayaw mo bang ayusin na lang to? But we are willing to settle out of court. Kung kinakailangan, magbabayad kami. At magkano naman ang kaya mong ihanda para i-settle to? Well, 10,000 pesos. 10,000 pesos? Ilang buwan yung hindi pinasweldo yung pamangking ko? Halos patayin nyo na? Tapos 10,000 pesos? Ganun ba kababa yung tingin nyo sa amin? Grabe kayo! Kumalma po kayo. Kalma Ano po kalma? tayo. Rona, tinatanggap pa ba yung alok nila? Dahil kung tatanggapin mo yung alok nila, ay pipirma ka sa isang waiver. At yun na, mag-aareglo na kayo sa labas. Hindi ho ako magpapabayad. Dahil hustisya po yung hinahanap namin. Napakahayop talaga niyang agency nyo. 10,000? Yun lang ang tingin nila na halaga kapalit ng mga pinagagagawa nila sa'yo? At akala siguro nila hindi natin itutuloy yung reklamo. Nagsawa pa sila ng abogado. Akala naman nila masisinlak nila tayo. Hindi no, hindi. Chang, sunduin ko lang si Anton sa kapitbahay. Sige, magsasaing din ako. Sige po. Albert? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalaya? Hindi mo siya din kaso. Hindi kasi nakarating yung tita mo. Rona, magpapaliwanag ako. Inatras niya ang kaso, kapalit ang pagpahiram namin ng pera. Rona, simula tayo ulit. Ayusin natin ang pamilya natin. Bumalik ka na sa akin. Kapal ng pagmumukha ninyo. Lalong-lalo ka na, Albert. Uy! Matapos mong gawing impyerno ang buhay ko, ngayon makikipagbalikan ka sa akin? Rona, para sa pamilya natin. Tapos na tayo. At kung yung utang ang inaalala ninyo, huwag kayong mag-alala dahil babayaran ko yun. Siguraduhin mo, ha? Malis na kayo dito! Alis sabi! Bastos talagang babaeng yan. Alis! Chang, ba't yun naman ho yung ginawa? Rona, gulong-gulo na ako eh. Wala akong malapitan. Eh, di sana man lang ho sinabi niyo sa akin. Iniisip ko lang naman yung anak mo. Wala akong masamang intensyon doon. Kasi ginawa niyo ho kasi parang pinalala niyo pa yung sitwasyon eh. May hihingin at mahihingin yung mag-inang yan. Rona, hindi ko sinasadya talaga. Desperado na lang ako eh. Wala akong makausap. Wala akong malapitan. Yung mga yun lang naman ang naiisip ko makakatulong sa atin. Kaya ako lumapit sa kanila.
Saan ka pupunta? Kahanap po ng trabaho. Rona! Bayaran ko sila. Dito ka na pala nagtatrabaho. Mahirap din hanapin ang lugar na to, ha? Ikaw na naman. Ano ba bang kailangan mo sa akin? Ang anak mo. Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha yung anak ko sa akin. Kung hindi mo ibibigay, bayaran yung utang nyo. Kung hindi, ipakukulong ko ang tiyahin mo. Alam mo bang may pinirmahan siya na magbabayad siya sa susunod na buwan? 30,000. Kaya mo? Hayop ka talaga. Hayop ka rin! Akala mo hindi na ako makakaganti sa'yo. Pinahiya mong anak ko. Pinahiya mo kami. Ngayon, ikaw naman ang maghihirap. Rona. Sam. Pasensya ka na. Nakadagdag pa ako sa mga iniisip mo. Gagawan ko po ito ng paraan siya. Kung ipapakulong nila ako, ayos lang. Huwag mo lang ibibigay si Anton sa kanila. Huwag. Total, kasalanan ko naman ang dati. Huwag mo nga sisihin yung sarili mo. Alam ko naman na nag-alala ka lang kay Anton, kaya mo nagawa yun. Huwag tayo magpapasindak sa kanila. Paano natin sila mababayaran? Alam niyo, ang tanging iniisip ko na lang sana manalo yung kaso ko dun sa fake agency na yun. Kasi yun na lang talaga naiisip kong pag-asa natin. Sorry ah. Pagkatapos naming marinig ang lahat ng panig, ay nakabuo na kami ng desisyon tungkol sa reklamo ni Rona Mangayon laban sa Fate Agency. Dahil sa paglabag sa kontrata, iniuutos ng opisinang ito na bayaran si Rona Mangayon ng Fate Agency sa halagang 300,000 pesos para sa 19 na buwan niyang pagkatrabaho na hindi na ibigay ng agency at sa mga buwang hindi niya nakuha ang kanyang sahod. Sa bandang huli, hindi na umapila ang recruitment agency sa desisyong inilabas ng Labor Commission. Ano to? Bayad namin ng utang. Kaya tigilan mo na ako, tigilan mo na si Anton. Hindi naman kita sinisingil eh. Anak ko rin naman yun na ospital. Kahit kailan hindi ka naging tatay sa anak mo. Sinagsayo magbayad ka? Si mama ba? Kakausapin ko siya. Huwag na. Kasi ayaw ko rin naman magkaroon ng utang na loob sa inyo. Rona, alam ko pinahirapan kita noon. Alam ko sinira ako buhay mo. Pero nung nakakulong ako, naisip ko lahat ng mga binaliwala ko at sinayang ko. Sinuna ko pa yung bisyo ko kaysa sa pamilya ko.
Rona, alam ko kahit anong pakiusap ko sa'yo, hindi mo ako babalikan. Sana naman naiha mo ako maging ama kay Anton. Bigyan mo lang ako ulit sa pagkakataon. Maraming beses na kita binigyan ng pagkakataon, Albert. Sayang. Sana noon pa. Sana noon pa nung kaya ko pang maniwala sa lahat ng mga sinasabi mo. Nakolekta rin ni Rona ang mahigit 300,000 pesos na back pay niya. Ginamit niya yon para magtayo ng isang maliit na karinderya at masuportahan ang pag-aaral at espesyal na pangangailangan ng anak niya. Wow! Ang galing ng baby ko! Wow! At dahil naka 100 si Anton, ano naman premyo niya? Ano pa? Ang mainit na Topsy at ang masarap na yakap ni Mama! I love you too! Tama na yan. I love you na. Kumain na kayo. Sige na anak, nagugutom ka na ba? Sandali lang po Magandang hapon. Ako po si Marian Rivera.